Yung mga tao na naninira kay Vice President Sara Duterte, sumasakit na siguro ngayon yung mga ulo nila, ano? Kasi biruin mo, kahit anong paninira nila para lang masira si Vice President Sara Duterte, hindi tumatalab, hindi pinapaniwalaan ng taong bayan. Pero ganun siguro talaga, kahit anong gawin paninira mo sa isang tao na hindi naman gumawa ng masama o kasalanan, hindi mo talaga masisira yan. Hindi mo talaga magigiba yan. Kapag ang tao talaga nasa katotohanan, mahihirapan kang siraan yan. Mahihirapan ka dahil lahat ng sasabihin mo ay puro kasinungalingan. Kaya talagang hindi mo masisira ang isang tao na nasa katotohanan. Kung puro lang naman pagbibintang ang sasabihin mo sa kanya para masira siya, hindi po talaga ninyo masisira at magigiba ang isang tao na kagaya kay Vice President Sara Duterte. Kahit anong ipupukul nyo dyan, kahit anong sabihin nyo dyan para lang maniwala ang sambayan ng Pilipino na si VP Sara Duterte ay lustay, si VP Sara Duterte ay kurap, hindi kayo paniniwalaan ng mga Pilipino. Dahil alam ng mga Pilipino, walang ninakaw si Inday Sara Duterte at hindi totoong nilustay niya ang pera ng kaban ng bayan. Ginamit niya sa tama ang pera na hawak niya. Nasa mabuti yung pera o nasa mabuting napunta ang pera na hawak ni VP Sara Duterte, yung confidential fund, kung ano-ano pa man dyan, ginastos niya sa tama. Kaya kahit anong paninira nila, hindi yan iipikto sa Vice Presidente para siya ay masira. Wala talagang mangyari dyan kahit hindi sila matulog. Kahit magdamag silang mag-isip para lang masira ang Vice Presidente, hindi yan uubra. Hindi yan tatalab. Walang epekto yan. Hindi talaga makakasira kay Vice President Sara Duterte kapag yung mga kwento ay gawa-gawa lang at hindi totoo. Dahil kitang-kita ng mga Pilipino kung gaano kabuti mamuno ang mga Duterte. Andyan na napakalaking ebidensya sa Davao. Walang utang ang Davao, ang bilis ng pag-asinso ng kanilang ekonomiya, kaya wala silang utang. Kita mo yung mga ambasador sa iba't ibang bansa doon na pumupunta sa Davao. 'Di ba? Biruin mo ang Davao na sa Mindanao. Pero doon pumupunta yung mga iba-ibang mga, 'di ba? Ambasador. Doon pumupunta sa Davao. Diyan mo makita kung gaano ka progresibo ang Davao City. Yan ang example kung gaano kagaling mamuno o tapat mamuno ang mga Duterte. Nung naging Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte, ipinakita talaga na kung gaano sila kabuti mamuno sa Davao. Pinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte na totoo pala talaga na magaling mamuno ang Duterte. Dahil nalasap ng sambayan ng Pilipino yan, natikman ng mga Pilipino yan kung gaano kagaling mamuno ang isang Duterte. 'Di ba? Kaya minahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte o ang mga Duterte dahil yan may tatak na po sila. May tatak silang na nagawa sa sambayan ng Pilipino at sa sabayan na maganda. Hindi sila nangungurap, hindi sila nagbubulsa ng pera, nagsiservisyo lang ng tapat. Sweldo lang ang tinatanggap. 'Di ba? Kagaya kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya humahawak ng pera. Pipirma lang siya, wala siyang pakialam yan pagkatapos sa pirman, kundi tihanapin na lang niya kung nasa tama ginastos yung pera. Sweldo lang ang kanyang tinatanggap. May nagbibigay nga sa kanya, hindi niya tinatanggap, 'di ba? Sinabi nga niya noon may magbigay sa kanya eroplano, hindi niya tinanggap. Magbibigay sa kanya ng sasakyan, hindi niya tinanggap. 'Di ba? Kaya kitang-kita sa bahay niya sa Davao, 'di ba? Walang pagbabago nung pagkatapos niya sa termino. Walang bahay sa Metro Manila. 'Di ba? Saan ka makakita ng isang presidente sa Pilipinas na hindi man lang nagkaroon ng sariling bahay dito sa Metro Manila, na dito mismo ang Malacanang.
Tandaan niyo yan. Wala kayong makitang presidente na ganyan na walang bahay dito sa Metro Manila. Di ba? Sa panahon ngayon, napaka-imposible na naging presidente ka, wala ka man lang kahit condominium dito sa Maynila para pag nag-opisina ka, may bahay kang sarili na uuwian dito sa Maynila. Pero si Tatay Digong, wala. Kung saan siya nag-umpisa o galing noon nung bago siya maging Pangulo, pagkatapos sa kanyang termino, doon din siya umuwi. At walang nagbabago sa kanyang bahay ni mismong gate. Walang napalitan. Ganon kagaling at katapat mamuno ang mga Duterte dahil hindi aasinso yung Davao, hindi lilinis yung Davao kung hindi matino ang namumuno. Walang utang, malinis, maraming mga nag-i-invest sa lugar, sa syudad ng Davao dahil sa pamumuno yan na tama, tapat. Di ba? Kita mo Davao, walang utang. Ang daming may libreng sakay. Di ba? Kitang-kita mo yan, maglalakad ka ng gabi, walang manggagalaw sa'yo. Kahit magdamag ka pang tumamling-taming din sa kalsada, walang gagalaw sa'yo. Huwag ka lang gumawa ng masama. Di ba? Kaya ganun na lang sila kamahal ng mga Pilipino dahil may tatak talagang Duterte. May ligasiya ang Duterte. Yan ang hindi makakalimutan ng mga Pilipino kung gaano sila kagaling mamuno. Kaya masama ba na maraming sumusuporta sa kanila? Dahil sila sinusuportahan dahil sa kabutihan at kagandahan nila mamuno sa bayan natin. Di ba? Di natin makikita talaga na magkakaiba talaga yung tapat sa serbisyo at saka hindi tapat sa serbisyo. Di ba? Maghanap ka ng syudad o city dito sa buong Pilipinas na walang utang. Baka Davao lang. Diba? Hindi ko na alam, basta ang alam ko, ang Davao wala talagang utang. Wala nang utang, umaasinso pa. At pinagyayabang ba nila yan? Pinagyayabang ba ni Vice President Sara Duterte yan? Pinagyayabang ba ni Basti Duterte yan? Nila ni Pulong Duterte na kami, may nagawa kami sa Davao, libre sakay, kung ano-ano pang mga libre dyan, malinis. Hindi nila pinagmayabang yan, hindi nila pinalandakan yan dahil alam nila, pera ng tao yan. Di ba? Pira ng tao. Pag nagbigay sila ng tulong sa ibang lugar na nasalanta ng kalamidad, papadala ng mga dump truck doon sa sakyan na mga tulong, may nakalagay ba na galing sa mga Duterte? Yung gilid, nakalagay ba ng tarpaulin yan na galing sa mga pamilyang Duterte? Wala. Ang nakalagay doon na malaki, from Davaoenyo. Galing sa mga taga Davaoenyo. Mga tao sa Davao. Yan ang dala-dala na pangalan kapag sila ay naghahatid ng mga tulong sa iba't ibang lugar na nasalanta ng kalamidad. Hindi yung garapala na porket hindi nila sariling pera, nagbigay ng tulong sa iba, nakalagay ang mga malalaking pangalan para sabihin sa kanila yung galing ang tulong. Pera ba nila yon? Hindi. Pero ang mga Duterte, pag tumulong, walang pangalan na makikita doon. Kahit mga project na nagawa nila, may nakalagay bang Duterte? Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Wala. Dahil yan ang pinakaayaw niya. Naalala nyo ba yung saan ba siya noon? Sa Bicol ba siya noon na sinalanta yun ng bagyo din? Magbigay ng 20 million cheque. May iabot sa kanya, ganyang kalaking cheque, yung malaki. Galit na galit siya. Sabi niya, ayaw ko ng ganyan. Napaka-OA na masyado yung mga ganyan. Ayaw ko yung mga ganyan-ganyang style. Ibigay. Hindi pa yung gagawa pa ng kadramahan na laki-laki ng cheque na ganyan. Ba't kailangan pang magbigay ng ganun? Iabot na lang yung maliit na cheque, di ba? Nagalit si Pangulong Rodrigo Duterte doon. Doon talaga bilib na bilib ako sa kanya noon. Yan dapat. Hindi sayang yung oras ba? Hindi kailangan na pakita pa yung malaking cheque, hawakan pa, pa-picture pa, ang dami-daming pa-picture. Sa kanya, walang picture-picture, nakaupo lang sa lamisa. Bigay, abot mo yan. Kaya sinabihan na si
Senador Bongo dati na, Bong, ayaw ko na ng ganyan na ano, maulit yung mga ganyan na napaka ganyan na masyadong ano, laki-laki na ng chiki. Kaya talagang ano, hindi nila masisisi ang mga tao kung bakit sinusuportahan ng todo ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice Presidente ngayon. At kahit anong paninira nila, yung mga Pilipino na mismo ang nagtatanggol kay Vice President Sara Duterte. Kapag may naninira kay Vice President Sara Duterte, yung mismong mga nagmamahal sa kanya, yung mga sumusuporta sa kanya, ang nagtatanggol sa kanya at sumasagot sa mga taong naninira sa kanila. Kagaya ni ni Abante. Binaha na daw ang Luzon, nasaan ang Vice Presidente? Uy! Na kay Vice Presidente ba ang pundo ng bayan? At siya ang hanapin mo kung bakit pinagbabaha ang Luzon, di ba? Nasa kanya ba yung pundo? Binigyan ba siya ng budget? Di ba? Tapos, pag binaha sila, si VP Sara Duterte ang hinahanap. Biruin mo naman yan. Hanapin mo yung mga taong humahawak ng budget na nandito. Di ba? Kaya lahat na lang ng ipupukol nila at paninira nila sa Vice Presidente, hindi talaga yan tatalab. Hindi yan iipikto. Dahil si VP Sara Duterte walang ginawang masama. Si VP Sara Duterte nasa katotohanan. At yung mga taong gusto siyang pabagsakin, yan ang mga taong gumagawa ng kasinungalingan. Dahil sa kailang mga pansariling interes lang. Yan ang totoo. At yan talaga ang kitang-kita ng sambayanang Pilipino. Ginagawa nila, puro lang paninira sa Vice Presidente. Problema nila, hindi sila paniwalaan ng sambayanang Pilipino. Dahil kitang-kita talaga ng Vice Presidente tapat sa bayan at sa bayang Pilipinas. Yan talaga, tapat sa Pilipino, tapat sa sambayanang Pilipino. Yan ang hindi nila kayang tapatan. Yan ang hindi nila kayang magawa sa sambayanang Pilipino kung paano magiging tapat mamuno sa bansa.